Samantala, pagdiriwang ng 62nd Fish Conservation Week, ating pag-uusapan kasama si Sir Nazario Briguera, ang tagapagsalita at Information and Fisherfolk Coordination Unit Head ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sir Naz, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Sir Joey, at magandang tanghali po, Commissioner. Sir, ano po yung magiging theme nitong 62nd Fish Conservation Week at bakit ito ang napili ng BIFAR ngayong taon? Nakasentro po ang tema ng pagdiriwang natin ng Fish Conservation Week ngayong taon sa temang pangisdaang masagana, sapat na isda sa bawat pamilya. Gusto po nating itampok ang papel ng bawat pamilya patungkol po sa conservation efforts na hindi lamang dapat po gobyerno nagsusulong, kundi po tayo mga ordinaryong Pilipino ay dapat kabahagi din. At binibigyan din namin yung kahalagahan ng sustainable fisheries doon sa level ng ating mga pamilya na dapat magkaroon tayo ng kasapatan ng isda sa bawat pamilya at kailangang isulong natin conservation para maging mas masagana ang ating pangisdaan. Ano naman ang mga pangunahing aktibidad at programa ang inihanda ng BIFAR para sa linggong ito at kailan po ang kick-off ng selebrasyong ito? Yes, Commissioner. Ngayong taon, mas inilapit natin sa publiko ang pagdiriwang ng Fish Conservation Week. Kaya sa halip na sa opisina natin gagawin po natin ito sa isang mall, sa Fisher Mall po dito sa Quezon City. No? At napakaganda po kasi ng venue ito, maliban sa yung pangalan niya mismo. At gusto natin ilapit sa publiko at mga activities na mangyayari po rito. Unang-una, nandiyan po yung tinatawag natin na Search for Fish Farm of the Day. Yung isang pamilya na namamasyal, maghahanap tayo at bibigyan natin sila ng papremyo. Meron din po tayong tinatawag na Artsy or yung Fish Duo exhibit. Ito po yung mga paintings na gawa sa mga basurang nakukuha sa mga dalampasigan na ginawang isang obra o isang likha ng sining, itatampok po natin. And of course, yun naman pong fashionista. Parang cosplay po ito ng ating mga personnel. Rarampa po sila doon sa mall para po sa entertainment ng ating publiko. At the same time, habang ginagawa natin ito, minumulat natin ang publiko sa kahalagan po ng fisheries conservation. Siguro may nagtatanong, Sir Naz, no, bakit kailangan magdiwang ng Fish Conservation Week? Alarming na ba yung pagbaba ng ating, kumbaga, yung ating mga isda? At paano nakakatulong yung ganitong paggunita sa pagmulat sa ating mga kababayan sa pangangalaga ng yamang dagat? Well, Sir Joey, dapat po natin sigurong tandaan na ang Pilipinas ay isang archipelago at napapaligiran po tayo ng karagatan. So, napakalaki ng ambag ng pangisdaan sa ating ekonomiya, unang-una. At kailangan, para mas mapanatili natin ang kasaganaan ng ating karagatan, kailangan may effort po tayo na gawin para mas maging sustainable pa siya. And we should engage the public, hindi lamang pamahalaan, kundi lahat ng sektor, pribado man o mapasagod gobyerno ay kailang bahagi sa pagsulong para mas maging likas kaya ang ating pangisdaan. Sir, sa kasalukuyan, ano ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ng bansa sa usaping pangangalaga ng sa yamang isda at paano ito tinutugunan ng BIFAR? Well, ang pangunahing hamon pa rin yung tinatawag natin illegal, unregulated, and yung mga destructive fishing practices, yung IUU fishing, irrigated, unreported fishing. At tinutugunan po ito ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ating capacity pagdating po doon sa pagpapatrolya, pagbabantay ng ating karagatan, pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan na nasa frontline po para bantayan ang ating karagatan. In fact, nitong sa darating na FishCon, ilulunsad po ng isang project, yung German International Development Cooperation Project, at naka-focus po ito sa paglaban sa IUU fishing at mga capacity building para mas mabigyan natin ng kakayahan mismo ang mga mangisda na bantayan ang karagatan. Meron ba tayong binabantayan, Sir Naz, na specific species ng isda na nanganganib na maubos? Lalo na doon sa mga yung binibili natin sa palengke. Yes, marami po tayong mga endemic fish species na nanganganib na mawala. Well, nandyan po yung tawilis na kailangan din natin na gawa ng sustainable fisheries conservation management, yung yung sa Camarines Shores, Lodong po sa Cagayan. So mga endemic fish species po ito na dapat may fisheries conservation na ginagawa. But of course, kahit hindi po yung mga endemic fish species, yung
usual na nakikita natin sa palengke like galunggong. Meron po tayo mga close fishing season na ginagawa po para maging sustainable ang supply po ng mga isdang ito. Sir, paano naman hinihikayat ng BIFAR ang mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor na makiisa sa selebrasyon at sa mga layunin ng fish conservation? Yes, Com. Actually, incentive-based ang ginagawa natin sa local government units. Kailangan bigyan natin sila ng reward sa mga ginagawa nilang best practices on coastal resource management. Kaya may proyekto po kami na kung tawagin ay malinis at masaganang karagatan. Ito po yung nagbibigay ng insentibo sa ating mga lokal na pamahalaan sa pagsulong ng mga conservation mechanisms doon sa municipal waters. At ito po yung pinapalawak natin sa pamamagitan ng pagpapalawak din ng balikatan natin sa mga non-government organizations. Ano po yung long-term plan, Sir Naz, ng BIFAR upang matiyak na tuloy-tuloy talaga yung pangangalaga ng ating yamang dagat? Kasi hindi lang pwede yung week-long commemoration. Yes, dapat po tuloy-tuloy talaga ang pagsulong natin ng fisheries conservation dahil in fact ngayon ang average fisheries production natin nasa 4 million metric tons taon-taon. At in terms of sufficiency ng Pilipinas, kung di ako nagkakamali, nasa parang 89 to 90% pa lamang, no? So kailangan pa rin talaga nating palawakin ang ating fisheries production without compromising the environment. Kaya po tumututok din tayo sa aquaculture. Pinapalawak natin yung mga mariculture parks. Dahil sa pagsulong po ng mga ganitong proyekto, pinapahinga natin ang ating karagatan. So nakakapag-rehabilitate ang ating wild environment, ang ating marine environment sa pamamagitan ng pagsulong ng mga aquaculture projects. Okay, mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan ngayong darating na Fish Conservation Week. Yes, Com. Actually, hinihikayat po, iniimbitahan namin ang bawat pamilya po, bawat pamilyang Pilipino na makiisa sa pagsulong ng isang likas kayang pangisdaan dahil sa huli po, tayo rin ang makikinabang. Kung gusto natin na sapat ang isda sa ating hapag, sapat ang isda sa ating mga palengke, makipagtulungan po tayo para siguraduhin na sapat ang isda, hindi lamang po ngayon, kundi sa mga susunod pang panahon. Mahirap na tanghaling tapat, June, itong show natin kasi nabanggit ni Sir Nazim Tawilis at Galunggong. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Nazario Briguera, ang tagapagsalita at Information and Fisher Folk Coordination Unit Head ng BIFAR. Thank you, sir. Maraming salamat po.